health, mga kapatid. Nililaw nga po kasi nila nitong nakaraan, actually, which it was just yesterday, kung di tayo nagkakamali, na hindi na po kailangan ng guarantee letters mula po sa mga politiko para sa mga pasyenteng ginagamot sa mga DOH hospital dahil po sa kanilang zero balance billing policy at dito sa bagong guidelines for MAIFIP na sa ngayon po ay ginagawa pa lang at ilalabas nga po yan sa kalagitnaan ng Pebrero. Pero sa kabila po nitong mga paglilinaw ng DOH, kasi sinasabi din ng mga mambabatas natin na nagpasa nung 2026 budget, wala na nga rin daw pong guarantee letters, marami pa rin daw pong mga Pilipino ang nalilito. Paano na nga ba gumagana po ngayon ito pong MAIFIP? Kasama nga po natin, ASEC Albert Domingo. Magandang umaga po, ASEC. Magandang umaga, DJ Cha, Manong Ted, sa lahat rin po na nakikinig at nanonood. Magandang umaga. Good morning po. ASEC, malinaw na sinabi po ni Secretary Ted Herbosa na nasa crafting po kayo ng guidelines for the MAIFIP. So by February po ito lalabas. Ang malinaw, kapag natapos po yung guidelines, ano na po yung magiging bagong sistema sa ilalim ng MAIFIP? Totoo bang wala na talagang role ang mga politiko dito po? Yes, DJ Cha, gagawin natin kung ano ang nakasulat sa batas. Yung ating Section 19 ng Republic Act 12314, yung tinatawag nilang prohibition on political involvement in the distribution of cash and other forms of financial assistance. Kung mamarapating bibilisan ko yung pagbasa kasi mahalaga ito dun sa diskusyon natin. Ayon sa Section 19, all cash assistance and other forms of financial aid distributions shall be conducted exclusively by authorized government officers and personnel or accredited partners. No public officials holding elective positions, electoral candidates, politicians, political parties, or any of their representatives except for officials having direct administrative and executive authority over the implementing agency shall influence, be present in, participate in, or take part in the actual distribution of any cash assistance and other forms of financial aid in the following programs: protective services for individuals and families in difficult circumstances, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers, medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program, and other similar government financial assistance programs. No political signage, branding, paraphernalia, or activity shall be displayed or conducted within the distribution area. The national government agencies responsible for distributing cash assistance and other forms of financial aid shall establish, formulate, adopt, and enforce mandatory requirements, protocols, and reporting mechanisms to ensure strict compliance with this policy. The Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures shall monitor agencies' compliance with the requirements of this general provision. Bale, DJ Cha, Manong Ted, ang pinakamalaking pagbabago dun sa ating guidelines, papasok ho ito. Kailangan nating tuparin yung nakalagay sa batas, general provision rather, Section 19 ng RA 12314. Pakibalikan lang po yung actual na word. May actual dyan na word na pagbabawal. Go ahead. Ito po. Shall influence, be present in, participate in, or take part in the actual distribution of any cash assistance and other forms of financial aid. Actual. Opo, yan ang, Yes. yan ang trigger word dyan. Actual presence. Meaning, during the time na nagdi-distribute ng cash o nagbibigay na po ng tulong gamit yung mga programa ngayon. Actual presence. That's one. Second, asan dyan ang sinasabing bawal ang GL? Manong Ted, hindi nakalagay dito sa ating yung salitang GL, pero yung pong tinumbok niyo yung actual distribution. Paano ko ba dinidistribute ang MAIFIP? Ito po ay dinidistribute dun sa tinatawag na bill. Ibig sabihin, pag naningil yung ospital, papasok yung MAIFIP para mabayaran. Dun sa prosesong yon, hindi pwedeng manghimasok ang sino mang public official holding elective position. At ang exception lang is kung ikaw ay may administrative and executive authority. And keyword is direct. Okay, sige. So, ito. Ano ba ang itsura ngayon ng GL? Yan muna ho maganda rin vis-a-vis that particular provision sa GAA. Ano ba itsura ng GL? Halimbawa, okay, may isa akong hawak na GL dito. Okay, ito po yung detalye ng DOH guarantee letter. Okay, pangalan,
contact number, GL code, and then assistance, hospital bill, laboratory, medicines, procedures. Amount, ito po yung halaga. Ito po yung itsura ng GL na dadalhin ng pasyente doon sa DOH hospital na magiging garantiya nga na meron na po siyang pagkukunan ng pambayad sa ospital. Opo, itong GL na ito, bawal na ito ngayong ilabas ng mga mambabatas sa kahit na sinong Pilipino. Manong Ted, kung pwede ko kong tanungin, yan po bang hawak nyo ang letterhead ay Department of Health? Hindi po. Ito po yung nanggagaling sa mga tanggapan ng politiko, congressman man o senador. Ito po yung basically, iba-iba sila ng format. But dito po, ang importanteng hihingin sa iyo, yung GL code. Yung pong ating existing, yung kasalukuyang umiiral na patakaran, yung DOH Administrative Order 2025-0011. Sa katunayan, wala pong role ang guarantee letter ng politiko. Ito ho siguro yung isang kalituhan, no? Pag binuksan niyo po yung AO na yun at lilinawin namin sa panibagong lalabas na AO or IRR na sinasabi, yung importante dyan, yung katagang DOH issued. Opo, meron pong guarantee letter ang DOH. Dahil sa prinsipyo po ng garantiya, kung ang isang ahensya ang may hawak ng budget at siya nagpapatupad, pwede siyang mag-issue ng guarantee letter. Pero tulad nga ng sabi ng ating kalihim, Secretary Erbosa, kung ibang tao or ibang entity at hindi DOH yung nag-issue ng guarantee letter, hindi po tama yun. Opo, pero bakit tinatangkilik ng ospital? Kasi ito po ang katotohanan. May isang pasyente na nakapila sa heart center at ang pinaghahanda ka ng 800,000 pesos para sa open heart surgery. Ang pasyenteng ito maninikluhod sa kung kani-kanino para makakuha ng ganito pong uri ng komunikasyon. Dadalhin niya ngayon ito sa heart center para patunay na nakalikom na ako ng halagang ito, yung iba akin na lang ang gastusin. So ito po Sa katunayan, Opo, sa katunayan, Manong Ted, hindi nga nila kailangan pumunta dun sa iba-iba pong mga politiko dahil yung mismong social worker ng heart center, registered social worker, ay may access po sa MAIFIP ng DOH. Heart center being a DOH hospital, nakikita po nila yung budget. Ang kailangan lang pong isubmit dun po sa lumang guidelines is isang ID, of course, para sa identity, tsaka yung bill. Tapos yung social worker on-site ay gagawa lang po kasalukuyan ng tinatawag na case report. Meaning, ito po yung interview at titignan kung anong estado sa buhay at iba pa. Opo. Pero yun nga po, sir, ang sinasabi po ninyo, pero sa kabilang banda po, ang nangyayari nga, itong aking ikinikwento, hango mismo sa actual na mga pangyayari. So kung atin pong sasabihin ngayon, doktor, na sige, wala na itong GL ng mga politikong ito, hindi dapat ino-honor yan, mali yan, hindi tama ang prosesong yan. So kung dito po sa aming po mga GL na nakalap, may kanya-kanyang halaga. Meron pong nagbigay na 15,000, meron pong 80,000, depende po doon sa gustong ibigay ng tanggapan ng mambabatas. So ngayon, kung hindi ito, sino magdedesisyon kung magkanong ibibigay na guarantee doon sa pasyente? Magkano ang ibibigay po na tulong at sino magdedesisyon kung itong pasyenteng ito ay kwalipikado o hindi? Assuming lang na ang lalapit ay hindi indigent o middle class. Magandang mga tanong yan, Manong Ted. Dalawa yung tanong. Unahin ko sa ikalawa, sino ang magpapasya kung eligible or hindi? Yan po yung ating registered social worker. Ang registered social worker o tinatawag rin na medical social worker ay isang professional. Meron pong lisensya yan mula sa PRC. Trained sila, edukado at may board exam kung paano tumingin at kumilatis ng tao kung talagang siya ay mahirap at karapat-dapat o nagpapanggap lamang at hindi naman. Kaya sila yung merong professional responsibility to do that. Marami ho sila, Manong Ted. Ito yung mahalaga. Walang political affiliation yan, professional po yan, at hindi rin sila tumatakbo for any elected position. Yung sa unang tanong, kung magkano ang pupunta, yan naman po ay may mga approval levels yun. Dun sa ating existing MAIFIP AO, hindi ko lang kabisado, pero something like pag up to 250,000, dun yata sa hospital na-approve na eh. Pag tumaas lang yon, aakyat siya sa regional director ng DOH, I forgot the exact amount, something like
1 million or so. Tapos pag lumampas pa ho doon, aakyat dun sa supervising executive committee member, yung USEC na in charge. Tapos kung lumampas pa ng I think 2 million, Manong Ted, ang Secretary of Health po nagde-decide. So importante ho na makikita yung bill at dun sa bill magbabase kung magkano ang kailangan. Opo. So, dito po sa mga social worker natin na trained kaninyo, are you familiar sa kanilang mga panuntunan? Paano masasabi na ang isang lumapit sa kanila, hindi po indigent, hindi yung klarong-klaro na talaga namang zero, dapat nga walang babayaran, yung middle income earners. Ano ang hihingiin sa kanila? Ano ang mga dapat na patunay na kailangan nila ng tulong pinansyal? Yan ang hindi ko po masasagot, Manong Ted, kasi nga professional ano po yan, meron silang specific training and criteria na ginagamit for their evaluation. Sa pananaw po namin lang, ang nagsasubmit na sila sa amin is yung kanilang tinatawag na case report. So yun po yung basihan namin at parang kumbaga yung mga doktor na lisensyado, pag sinabi nilang itong taong to ay may sakit, on the power of their license, we have to trust them. So baka maganda ho sila, tanungin natin kung paano nila ginagawa. Yun nga po. Kasi ngayon, sir, ang nakakapagbigay ng kalituhan nga sa atin, hindi naman po masama, di ba, na magkaroon ng ganitong programa para sa nangangailangan. Pero sino ba? Ano ba identification ng nangangailangan ng kwalipikado rito? Kasi po sa ngayon nga, yung iba nagsasabi, okay na ako dyan sa GL ng politiko, at least napapakinabangan namin yung politiko sa aming lugar. And then, dito kasi sa amin, ang gusto nilang mangyari, mamalimos ka sa kalsada para maituring ka na mahirap at matulungan. Yan po yata dito ang mahirap natin ma-identify ngayon. Yung social worker, sa kanyang personal, sariling opinion, plus yung guidelines nyo, na ito